Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan. Magkomentohan na po tayo mga tambay. Ito po mga kababayan, ang AFP mga tambay. Ang AFP po, lalo-lalo po sa pangunguna po ng ang kanila pong pinuno mga tambay, ang secretary po ng Department of National Defense na si Gibo ay hindi raw po magkukudita. Wala raw po silang kudita mga kabayan at wala po ang suporta para sa taong bayan. Never nilang suportahan ang taong bayan, lalong-lalo po ang pagnanakaw sa pera ng taong bayan. Hindi po nila susuportahan. Bakit? Dahil nasasangkot din po kasi ang kanilang institusyon sa korupsyon umano. Hindi bababa sa 15 billion ang mga sinasabing ghost project din daw po dyan. Paano ka magkukodita kung kasama ka yata sa maanumalya at para pong pyramid na korupsyon ang ginawa? Ito po, pakinggan po natin sila mga tambay. Ang pamunuan po mga tambay ng AFP at siyempre po ni Secretary Gibo ng Department of National Defense. Ito po mga tambay, pakinggan po natin. Kasunod na mga pasabog ni Zaldico, pinangambahan ng ilan na baka lalong tumindi ang galit ng bayan. Sa kabila niyan, giniit ng militar na hindi sila sasali sa anumang destabilisasyon at walang mangyayaring military junta. Nasa frontline na balitang yan si Brian Castillo. Ang protestang yan noong September 21 sa People Power Monument sa EDSA, mauulit daw sa linggo, 8 a.m. hanggang 10 p.m. Mangunguna sa rally ang mga retiradong military officer at general. Kasali rin ang grupong United People's Initiative at iba pang religious group at sector. 300,000 daw ang magpoprotesta, kaya kanina ininspeksyon ng mga pulis at tauhan ng Quezon City Local Government ang People Power Monument. Hindi natin kontrolado yung ibang grupo na dadalo pero pakiusap natin na sana kung may mga ibang grupo naman is maayos yung pagpunta nila dito. Nakahanda naman po yung QCPD kung magkaroon man po ng anumang gulo. Kasabay ng rally sa EDSA, magsisimula rin sa linggo ang 3 araw na kilos protesta ng Iglesia ni Cristo sa Carino Grandstand sa Maynila. Paglilinaw ng INC, hindi sila nakikialam sa politika. Ihahayag lang daw nila ang kanilang damdamin sa mga nangyayaring kasamaan, sangkot ang mga opisyal ng pamahalaan. Si Defense Secretary Gilberto Teodoro naman, hindi raw nababahala na humantong sa destabilisasyon ang mga kilos protesta, lalo't may mga retiradong military officers ang makikirali. How many are they? Actually, they're very few. The bulk of the retired officials, they do not speak for retired officials. Politika ito, walang epekto sa armed forces tsaka sa police, no? Gate naman ng Armed Forces of the Philippines. Walang aktibong sundalo ang sasali sa destabilisasyon. Hindi tayo magkukudeta, hindi tayo mag-military junta. Dahil ang kawabaw po ay ang ating bansa. Nagbabalita mula sa frontline. Brian. Hindi raw po sasama sa politika. Politika po ba ang issue ng ating bansa? Gibo, Secretary Gibo at General Bronner? Politika po ba? Politika po ba ang pagnanakaw ng pera ng taong bayan? Korupsyon? Pamumulitika po ba ang korupsyon? Mga kabayan, ibang klase. Wala naman po talaga kaming aasahan sa inyo. Wala naman po aasahan dahil hindi naman po kayo para sa taong bayan at wala kayong pakialam sa trilyon at daan-daang bilyon na issue ng korupsyon sa amin, sa pera namin, sa buwis namin at sa mga inuutang nila na kami ang magbabayad. Hindi po ba? Wala naman talaga kaming aasahan sa inyo. May aasahan pa ba kami sa inyo? Hindi naman kayo nagtatrabaho para sa taong bayan? At dadalhin nyo pa kami sa politika? Politika ba ito? Pambihira, 3 taong mahigit korupsyon? Politika? Pamumulitika ba ang pagnanakaw? Politika pala pag nagnanakaw ang
Pag nagnanakaw pala ang mga politiko, sasabihin ng militar at ng sekretary katulad ni Gibo, pamumuliti ka yan? Grabe. Grabe, no? Ibang klase ang mga utak nito. Hindi kaya mga bagag ito, umano? Nagtatanong lang po si Kamanong. Ibang klase, no? Ninanakawan ang taong bayan? Politika? Pambihirang buhay yan. Napakarami na nagpapatotoo. Napakarami na. Mismo si Saldico, sinabi na hindi niya kakayanin. Hindi siya ang ulo. Pambihira kayong buhay kayo. Pambihira. Napaghahalata naman yata kayo masyado. Nakapaghahalata yata si Secretary Gibo, saka si General Bronner. Nakapaghahalata. Mukha yata totoo yung issue. Mga bayan, totoo yata yung issue. Nakasama yata sa male-maleta. Male-maleta. Billion. Pagka ganyan po, talagang lalabas po yata niyan, totoo umano, na hindi bababa sa 15 billion daw ang nahawakan proyekto sa AFP. At napakarami daw pong ghost project umano, mga kababayan. Kaya wala ka palang makukuha dahil kung sila rin ay sangkot sa issue ng corruption. Hindi po ba? Ano aasahan mo yan sa mga ganyang klaseng men in uniform? Ninanakawan tayo? Wala silang kibo, samantalang sila ay magpuprotekta sa atin? Ninanakawan tayo, wala tayong proteksyon? Sa mga men in uniform, sila yung tagapagtanggol natin. Pambihira. Tapos sisingitan tayo na namumuliti ka tayo. Paano tayo namumuliti? Ninanakawan nga tayo. Hindi po ba? Anong klase yan? Ibig sabihin, pagka ninakawan, okay lang, hindi natin dapat hulihin yan. Hindi dapat managot siyang mga magnanakaw na yan. Dahil namumuliti ka lang kayo. Ganun pala yun. Ninakawan, tapos sasagot lang sa atin, namumuliti ka tayo, politika lang yan. Mga hindot na ito, ibang klase. Kaya, mga kababayan, sana yung panaginip ni Kamanong ay magkatotoo na malapit na maging presidente ang babae na taga Mindanao. Sana. At sana rin po mga tambay, masama rin to, mga kabayan. Masama rin agad maimbestigahan ang mga men in uniform kasama po si Secretary Gibo. Umano ay maimbestigahan po itong grupo na ito. Mga kabayan, lalong-lalo po sa anomalya na korupsyon. Hindi kaya? Nagtatanong lang si Kamanong, napakasarap po imbestigahan, lalong-lalo po pagka po ang Vice President na ang Presidente ng Republika ng Pilipinas. Napakasarap imbestigahan ng mga taong ito na wala pong nakita na korupsyon. At lahat ng korupsyon nangyari sa ating bansa ay isang politika lang sa kanila. Napakasarap imbestigahan. Unbelievable! Samantalang nung panahon ni Erap, wetting issue. Korupsyon na ang tawag nila. Korupsyon na. Kaya nga tinanggal. Hinugot sa Malacanang. Wetting lang ang pinag-umpisahan. Korupsyon na sa kanila. Samantala ngayon, trilyon, daan-daang bilyon, hindi pa rin korupsyon sa kanila. Politika lang yan. At hindi tayo magkukudita. At walang ginagawang masama ang gobyerno ngayon. Dahil pinupolitika lang ang gobyerno ngayon. Pinupolitika lang sila. Ibang klase. Kaya nga po mga kabayan, kung hindi ka kasabwat umano sa korupsyon sa ating bansa, hindi ka papayag. Papayagan mo ba? Kung ikaw hindi nakikinabang at hindi ka nalalangisan, di ba? Hindi nalalagyan ng mantika ang uso mo, pati gilagid mo, pati dila mo. Hindi po ba? Kakahul ka. Hindi ka papayag. Kakampi ka sa taong bayan. Kung tunay kang lingkod bayan, di ba? Kung talagang lingkod bayan ka at taong bayan ang puprotektahan mo, di po ba yung ganitong kalaking issue ng korupsyon? Di po ba?
Hindi sila papayag na hindi tayo ipagtanggol nitong mga hindot na ito umano. Hindi papayag yan kung totoong lingkod bayan sila. At tayo kasi ang nagpaaral dyan sa ating buwis. Tayo ang nagpapasweldo sa kanila. Tayo nagpapaaral. Tayo nagbibigay ng retirement. Tayo nagbibigay ng mga allowances nila. Pati mga bakasyon nila. Mga travel expenses. Tayo lahat. Buwis natin. Pero ang paglilingkod nila at katapatan nasa mga politiko. Sa mga politiko, tapat na tapat sila. Issue ng pagnanakaw, taong bayan. Ano tingin mo? Ano tingin mo sa mga sekta katulad ng INC? Namumuliti ka lang sila? Ganun po ba, Gibo? Ganun po ba, Bronner? Namumuliti ka lang ang INC at lahat ng sekta nasasama? At lahat na nagpoprotesta na grupo, pati ang mga retired general na nagpoprotesta, lahat po sila namumuliti ka lamang. Ibang klase kayo. Ginagawa niyong bobo, tanga at gago ang mga Pilipino para lang maprotektahan ang mga sarili niyong interes. Hindi kaya. Pang sariling interes niyo na ang pinoprotektahan niyo. Hindi na ang interes ng taong bayan. Hindi po ba, mga kabayan? Ito mga hindot na ito. Katulad po ni Secretary Gibo, may issue rin po yan umano. Na maraming pasaporte yan. Umano. Isa na po ang issue na pumutok sa kanya. Yung sa Malta, sa Europe, sa Maltese, ay meron din daw po siyang extra pasaporte. Mga may hawak silang ibang dokumento. Hindi lang sila Filipino citizen. Citizen din sila ng Banyaga. Citizen din sila ng Banyaga. Nakita niyo po? Kaya nga po hindi malayo ito mga hindot na ito umano. Na marami na rin yatang naisubi ito. Baka may mga pera na rin yata ang mga general sa ibang bansa. Hindi kaya? Nakakagulat lang po. Kasi tao na po tayo nun. Katulad ni Kamanong. Si Kamanong po tao na. Nung panahon po ni Erap, weteng lang ang issue pero corruption na sa kanila. Sa men in uniform, corruption na. Di ba? Hinugot nila. Dahil nag-umpisa sa issue ng weteng. Pero ngayon, pinapatay tayo, nilulunod tayo sa proyekto nila na flood control. Nilulunod tayo, pinapatay tayo sa mga proyekto na ghost. Ninakaw ang mga budget. Politika. Pagka pala namamatay ang mga Pilipino sa mga proyekto nila dahil sa pagnanakaw ng politiko, namumulitika lang pala mga Pilipino. Politika lang yan. Mga hindot na ito. Palibasa, hindi sila nalulunod sa baha. At hindi sila namumblema sa kahirapan. Hindi kasi sila naghihirap. Ito hindot na ito. Umano. Wala sa kanila yung epekto na napakamahal ng bilihin natin at napakamahal ng bayarin. At napakahirap makakuha ng maraming trabaho sa ating bansa. Bagsak ang piso, bagsak ang ekonomiya, walang pumapasok na malalaking investment o investor sa ating bansa. Wala po silang pakialam dyan. Dahil politika lang yan. Ibang klase. Sana mapabilis na ang pag-upo ng babae sa Mindanao at mapunta na agad sa Malacanang para po maimbestigahan na ang mga hindot na ito umano, mga kabayan. Ibang klase po. Ngayon lang po ako nakakita, mga kabayan, sa panahon po ng binagoang Pilipinas, bakit nagkaganito ang ating men in uniform? Trilyon na ang issue, daan-daang bilyon na issue. Politika pa rin sa kanila. Mga kababayan, ibang klase po. Ibang klase talaga ang nagagawa ng mali-maleta at bilyong-bilyong issue ng korupsyon. Mga kababayan, talagang mandidilat ang mata mo riyan. Lalong-lalo kung ikaw at likas na sa iyong dugo ang pagiging gahaman din sa pera. Talagang didilat ang mata mo riyan sa dami ng bilyones umano. Lalong-lalo na kung bubusugin ka pa. Mga kababayan, busog na busog.
Ibang klase kayo mga tao kayo. Oh. Ganyan kayo, ha? Samantalang kayo, didepensahan nyo kami. Pambihira. Yung pala, mga kababayan, ang layunin lang pala nila sa atin ngayon sa panahon ng binagawang Pilipinas, mga kababayan, ay didepensahan pala nila ang pera natin na hindi na maibalik sa taong bayan. Depensang depensa. Nakadepensa po sila sa mga magnanakaw. Hindi kaya? Protektado pa yata nila umano ang mga magnanakaw na mga politiko sa ating bansa. Unbelievable. Napakasarap niyong pagawan ng rebulto, mga kaubayan. Hindi ba? Kung mayaman lang at bilyonaryo si Kamanong, pagagawan ko ng mga rebulto ang mga hindot na ito umano. Lalo-lalo na si Secretary Gibo at si General Bronner. Napakasarap po. Dahil totoong lingkod bayan. Yan po ang mga totoong lingkod bayan sa kasaysayan ng bansa. Ito pong mga general na ito, itong general na ito at secretary ng National Defense. Talagang napakasarap po ipagpagawa ng rebulto at talagang maipagmamalaki mo na sila po'y makabayan. Talagang lingkod bayan po sila para sa taong bayan. Ibang klase kayo. Napakasarap nyo. Kahanga-hanga kayo. Sasabihin nyo sa amin, namumuliti ka lang kami. Mga hindot kayo. Ibang klase kayo. Pinagnanakaw na ang buwis namin umano. Politika pa rin sa inyo. Kaya wala tayong aasahan sa mga hindot na ito. Wala palang aasahan ng taong bayan sa mga hindot na ito umano, mga kabayan. Ang pag-asa na lang po natin talaga ay mapalitan po at maipalit po ayon po sa panaginip ni Kamanong. Babae ang susunod na Pangulo. Sa lalong mabilis po sana ay magkatotoo yan para po makita natin na iniimbestigahan din po sila at kinakalkal din po ang mga nahawakan nilang budget, lalong-lalo po ng Secretary Gibo at syempre po ang General Bronner. Isama na rin po natin ang PCG, ang Philippine Coast Guard natin. At syempre po, iiwanan pa ba natin ang PNP? At ang DILG? Napakasarap po imbestigahan din yan, umano. DILG, PNP, PCG, at lalong-lalo ang AFP. Baka! Hindi po ba? Napakasarap imbestigahan ng mga pondo niyan kung saan po napagpupunta. Napunta ang kanilang napakalalaking bilyong-bilyong budget, mga kababayan. Sana po ay magkatotoo na po ang hiling at panaginip ni Kamanong. Maraming salamat po mga tambay. Yan po, magsasariling sikap po tayo mga kabayan sa ating po mga protesta dahil wala po tayong aasahan sa mga men in uniform, lalong-lalo po sa mga general. Wala po tayong aasahan dahil tayo raw po'y namumulitika lamang. Politika. Politika lang daw po ang pagnanakaw nila na mga politiko. Kasama yata sila umano. Thank you po mga tambay. Maraming salamat po. At lalong-lalo po sa nagusto po natin tambay mga kabayan sa YouTube at TikTok. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At sa mga subscribers po natin. At sa mga nagbibigay po ng tulong, mabuhay po kayo. Ingat-ingat po. At sana po ay nasa ayos po kayong kalagayan. At syempre po, ang dasal po natin sa ating bansa, mga kabayan, ito po, nagsama-sama na po talaga sila. Talagang kailangan po na tayo po yung manalangin at magdasal na matapos na po ang ginawa po nilang sindikato, systematic na pagnanakaw at kawalanghiyaan sa ating bansa. Nagsama-sama na po ang masasamang tao sa ating bansa, lalong-lalo po sa gobyerno natin. Sana po yung matapos at magwakas na po ang kasamaan nila. At ganoon din po ang panalangin natin sa pamilya Duterte na sila po yung maingatan lahat. Ang ating Vice President, ang dating Pangulong Duterte, ay maduktungan din po ang kanyang buhay at kalakasan at makabalik na po sa ating bansa. At syempre po ang panalangin din po natin sa ating mga sarili at sa ating buong sambahayan na tayo pong lahat ay maingatan. Thank you po mga tambay. Tayo po ay magkaisa. Ang boses na lang po natin, ang pag-asa po natin at wala po tayong kapag-apag-asa dito po sa grupo ni Secretary Gibo at ni Bronner, mga kabayan. Ingat-ingat po tayo mga kabayan. Ingat-ingat po tayo. Paalam. Bye-bye.